Umaasa ang kampo ni Janet Lim Napoles na pagbibigyan ng korte ang kanilang hiling na palawigin ang pananatili niya sa ospital ng Makati dahil sa nararanasang pagdurugo. Pero ang ilang whistleblower may duda. Balita hatid ni Victoria Tulad. Ang mga litratong itong nakalap ng GMA News, kuha sa silid ni Janet Lim Napoles sa ospital ng Makati. Makikitang nakahiga sa kama si Napoles, nakasuot ng hospital gown at nakaswero. Kapansin-pansing tila maputla siya. Umaasa raw ang kampo ni Napoles na pagbibigyan ng Makati Regional Trial Court ang kanyang hiling na palawigin ang kanyang pananatili sa ospital ng Makati dahil sa naranasan niyang pagdurugo. Meron siyang severe diabetes and meron siyang hypertension. Meron siyang emotional and personal crisis and stress. Ito ay naging matindi itong nakaraang mga 2 linggo. Ang krisis sa katawan at pag-iisip nagpapataas ng cortisol at ito ay tumataas din tuloy ang diabetes. Kapag tumaas ang diabetes, nagkakaroon ng inflamasyon, pamamaga sa sugat. Pero duda ang kampo ng mga whistleblower. Gusto niya na mas komportable ang sitwasyon niya kumpara sa Santo Domingo. So parang gusto niyang matrato siya na VIP rin. Hinikayat nila ang mga state prosecutor na humingi ng diagnosis at methodology sa isinagawang pagsusuri kay Napoles kaugnay ng di umano'y pagdurugo nito. Mainam rin daw na humingi ng second opinion sa iba pang mga government doctor kaugnay ng kondisyon ni Napoles. Sa kabila ng dinaranas umanong pagdurugo, patuloy raw na kinukumpleto ni Napoles ang kanyang extended affidavit na kailangan na niyang isumite sa Department of Justice. Ngayong araw kasi ang deadline na ibinigay ng Senate Blue Ribbon Committee sa DOJ para i-turn over ang extended affidavit ni Napoles. Base raw sa nakita ng abogado ni Napoles na si Attorney Stephen David sa kinukumpletong listahan ng kanyang kliyente, 18 senador at mahigit 100 kongresista ang di umano'y tumanggap ng kickback mula sa pork barrel scam. Victoria Tulad, GMA News.